Hello, magandang araw po no, mga ka-F3. Ang mangyayari po nito, bali magkakaroon tayo ng tinatawag na gaano kaganda yung ating tinatawag na F3 token na pwede mo siyang iswap sa Binance. Then dyan sa Binance po natin, ipapadala po natin yan dun sa GCash na yung ating pera na F3 token ay very legit na pwede kang magnegosyo na hawak-hawak mo or under your custody ang F3 token na binili mo na tumutubo ng 15%. Kaya monthly yun 15%. Bali sa ngayon pupunta tayo sa ating F3 wallet, pero for the meantime pumunta muna tayo sa ating Trust Wallet. Yung Trust Wallet ay isang isang Web3 wallet po natin. Ngayon sa Web3 wallet po natin, ang gagawin lang po natin diyan ay aalamin kung magkano yung ating funding na for the sake of presentation mag-withdraw tayo. Ang tawag doon magsuswap, pero hindi natin lagi recommended yung swap, no? Ayan, nakikita nyo, 0 ang ating USDT. Then, makikita nyo naman na 444 million yung ating F3 Prime at 178 yung F3 na high-end. Then, pupunta tayo ngayon doon sa swapping, no? Click lang natin yung na blue, swapping. Then, ang mangyayari po niyan, yung tinatawag na F3 natin, i-swap natin sa USDT. Kaya itatype natin USDT. Ayan, click natin yan. Then, diyan po tayo pupunta para magkaroon ng transaction at tingnan natin yung maximum spillage at ayusin natin. Yan, 0. Then, maglalagay tayo ngayon ng 4 million. 400,000 lang yan, no? Gagawin natin yung 4 million. Then, sa 4 million, yan, 0.59 lang. Dagdagan natin ng 0. Then, 4 million siya. Magkano ngayon yung 4 million sa USDT? Ayan, $5.9. At i-continue natin para magkaroon tayo ng $5.9 at gawin natin yung tinatawag na spillage ng 0.01. Ibig sabihin, 0.01 para mas ma-safe yung pagtatransact natin sa spillage. Then, naglo-loading po yan. Ayan, bumalik na naman. No, di balik tayo, no? 0.11 na lang ang gawin natin. Yan, 0.11%. Yan. Then, dahil bumalik, ang BNB gawin nating F3 token. Yan, balik tayo. Yung ating F3 token na ikinlik natin ngayon, tinype natin, then yung BNB sa baba, gawin nyo pong USDT. Then, pag naging USDT na siya, that is the time na i-click mo rin yung binigay na suggestion. USDT na siya. Ang hintayin natin, i-click ngayon yung tinatawag na 4 million para makita natin yung $5.9 na ibibigay sa atin. Click mo yan. Then, pag nakita mo ng confirm 5.9, balik na naman tayo sa maximum spillage, 0.11. Then, click mo na yung confirm. Ayan, naglo-loading na siya. Then, ang gawin mo lang, i-continue mo lang pag alam mo na na yan ang gusto mong i-pay out or i-withdraw. Click mo na uli yung continue. Then, pagka-continue po niyan, hintayin lang po natin kasi na siya, under process siya. Pinoproseso pa lang yung ating pag-pay out ng $5.9. Yan, continue uli, continue. Click lang natin, mabagal yung ating internet at hindi makakonect. Then, sabi niya, may transaction details na. Pag lumitaw yan, okay na po yan. Kaya, i-click nyo lang, hintayin lang ang tinatawag na paper trail at pumunta tayo doon sa history. Kung talagang meron na tayong $5.9, click natin yung USDT. Then, pag naklik nyo po yan, malalaman po natin kung meron nang pumasok. Ayan. Click natin yung history. Then, click mo yung history ng F3. Ayun, successful na, completed na. Meron ng $5.9
$0.9 doon sa ating USDT. Kaya ang gagawin naman natin ngayon ay pupunta tayo doon sa Binance para ang gagawin natin pagpunta sa Binance, isuswap natin yon sa Binance F3 to USDT na nga pala siya. Sorry. Ang gagawin natin USDT to GCash. Ganun po ang mangyayari ngayon sa atin. Ngayon po, dahil confirm na siya na nabawasan, naging 440 million na lang ang ating F3 at pumasok yung 5.9, that is the time pumunta na tayo dito sa ating swapping. Then, pupunta na tayo sa Binance. Yan, guguhitan natin yung Binance at i-click yan. Then, pagpunta natin sa Binance, click lang nyo lang po yung bandang baba, yung asset. Then, nangihingi na update. Disregard nyo na lang po yung update dahil lagi nangihingi. Then, ignore. Then, click mo yung home. Then, click mo yun nandun sa upper left. Then, deposit tayo. O, di mangyayari, BNB. Ayan po. Ibig sabihin, kinuha lang natin yung ating wallet address sa Binance. At yung wallet address natin, kinopya, lagay naman natin ngayon sa Messenger para meron tayong point of reference na yun talaga yung ating wallet address. Yan, nilagay natin sa F3 Builder. Pinaste natin dyan. Then, send. Once na masend yan, balik uli tayo doon sa Binance. Yan. Pagkabalik dyan, pwede nating isave yan, pero punta uli tayo dun sa Trust Wallet. Yan. Ngayon, daragdagan natin siya dahil hindi pwede yung 3 or $4, yung $5.9, dadagdagan natin siya ngayon ng 6 million pa para maging 8.2. Then, balik uli tayo doon sa ating Trust Wallet at magwi-withdraw tayo ng another 6 million. Kasi 4 million kanina, tapos ngayon mag-a-add tayo ng 6 million. Magiging 10 million na siya. Then pagka lagay natin na 6 million, i-confirm natin yan, may makukuhang $8.7. Continue lang natin. Kasi kaya natin ginawa to, hindi kaya sa minimum na withdrawal yung 5.9. Kaya processing siya ngayon, kinlik natin. Ang mangyayari po niyan, i-continue lang natin. Then, nagkaroon na ng transaction details. Okay na yan, processing na yan. Then, pag process na niya, hintayin natin yung tinatawag, naka-pending pa yung $8.7. Balik lang tayo dun sa history. Dun kasi sa history, makikita natin kung nabawasan na yung tinatawag na account F3 Prime natin. Ayan, kumpleto na pala yung 8.7. Kung kumpleto na siya, that is the time, bumalik tayo ngayon doon sa ating Binance. Hintayin lang natin, mabagal lang yung internet. Yan, punta na kagad tayo doon sa P2P. Ayan, i-click lang natin yung Binance, balik lang tayo para ma-refresh, pinirefresh lang natin. Pagka-click ng Binance, dahil na-refresh na siya, punta tayo sa asset. Yan, click din yung home. I-click din natin. Then yung upper left, na-click na natin. Then, punta uli tayo doon sa yung wallet address ng na papasahan natin sa Binance. Kasi ibibigay natin yung $8.7 eh. Balik uli tayo ng Trust Wallet. Sa Trust Wallet naman ngayon, dahil kinuha natin yung tinatawag na wallet address ng Binance, ise-send naman natin ngayon yung USDT na 8.7 papunta sa Binance. Ayan. Pagka-click po natin yan, punta tayo dun sa send. Click natin yung send. I-paste po natin dyan yung wallet address ng Binance. Then, click next. Kasi nailagay na natin. Then pagka lagay na po natin yan, kasi naka-maximum na, i-click natin yung maximum kanina para hindi na tayo
nagsusulat. Then click mo yung double check mo kung tama pati yung wallet address. Then click mo yung confirm. Na-click na yung confirm. Then wait lang po tayo. Ayan, nandyan na yung transaction details, pinaprocess na yan. Nakapending siya, click uli natin yung history para at least meron tayong idea kung nagpa-process na siya. Then, once na naklik na natin yung history, click natin yung tinatawag na transaction today. Ayan, completed na siya. Ibig sabihin, na-complete na yung 5.9 tsaka 8.7 na kanina. Meron na tayong sapat na, ayan po, nakalagay na po dyan, 8.7. Pero dapat i-refresh natin, no, kasi yan yung huli. 5.9 plus 8.7, nasa 13 something yan, 13 something dollars. Kaya ang gagawin natin, refresh lang natin yung ating Trust Wallet. Then makikita natin yung kabuuan na yan, kung magkano na yung tinatawag na laman ng ating Binance. Punta tayo ng Binance. Pagpunta natin sa Binance, click natin yung asset. Yan. Then yung 5.98 tsaka 8.72, magiging magkasama na yan. Ang gagawin lang natin, i-transfer. Then i-transfer natin yung 8.72. Yan. Sa funding, then click mo yung max. Yan. USDT, make sure 8.72. Yan. Kaya 8.72, then confirm mo yung transfer. Yan, okay, na-confirm na. Yung 8.72, na-confirm na po yung transfer niya. Ang mangyayari po niyan, balik naman tayo dun sa USDT kung magkano na lahat. Kinlik natin 14.68 na siya kasi yung 5.9 tsaka 8.72 i-send naman natin ngayon sa P2P. Yan, balik lang tayo. 14.71 pala. Punta tayo ng asset, then click mo yung home, then click mo yung upper left. Ang gagawin natin, pupunta tayo ng P2P. Person to person. Yan, click natin yung P2P. Then, i-sell natin. Then, hanap tayo ng yung click natin yung filter. Gawin natin, GCash ang kailangan natin. Balik ka uli ng P2P. Then, click mo yung USDT. Pagka-click nyan, pabalik ka sa asset, dun sa home, then mag-P2P ka. Ayan na po. I-type natin yung amount na gusto natin na ibenta. Yan. Alamin natin kung magkano yung $14. E di 14.71 times 56. I-times natin, kaya 784. Yun naman ang ilalagay natin dito na 784 yung gusto nating ibenta na ating USDT at i-click natin GCash. Then, pwede natin i-click yung Philippines. Then, click mo na yung tinatawag na confirm. Pagka-confirm po niyan, hanap tayo ng pwedeng pagbentahan na medyo mahal, 55.80. Click mo po yan at siguraduhin mo yung nasa sale. Click mo yung sale, 784. Ang mangyayari po niyan, click mo yung place order, 784. Then, pagka place order mo po niyan, ang gagawin mo lang, i-chat mo, at pwede namang hindi, pero mas maganda i-chat mo para alam mo kung talagang online siya. Then, ang mangyayari, maghihintay tayo ngayon ng tinatawag na confirmation na yang pong ating tinatawag na transaction ay bayaran niya. Una po siyang magsesend ng GCash bago natin i-release yung payment natin. Ayan, 784. Dumating na. Ngayon, siyempre, aalamin ko ngayon kung dumating na ngayon. At dumating, i-click ko na ngayon. Nakita ko na dun sa GCash ko, dumating. I-click ko na I have received. Then, confirm process, release now. Mare-release na po yung ating 14 point something dollars. Kaya yun ang kapalit ng 784 pesos. Yan po. At tapos na po yung ating presentation dahil nakuha na natin yung 784.